초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hila-hila ko pa rin si Amira hanggang sa makapunta kami ng labi ng hospital. I took the bottled water from the paper bag na may lamang pagkain na binili ko. Iminingay ko iyon sa kanya. She took it and drank na halos maubos niya ang laman ng bote. Okay ka na? I asked. Ano ba kasing pumasok sa isip niya at ikipagsagutan pa kay Zyron? She knows everything about us. Iyan ba ang dahilan kaya nailabas niya ang pagkamaldita at pagkamusungit niya kay Z? Dapat hindi mo na ako pinigilan, Kiana. Gosh! She said, frustrated. Her face was red. Halata mang naiinis at galit ang isang to. Hey, it's okay. You don't have to do what you did. I stopped and looked at her. Wait, ano ba ginawa mo sa kanya? I asked. She looked at me. As your best friend, of course, natural na sigurong sampalin ko yung lalaking nanakit at nanloko sa iyo, no? At ako naman ngayon ang natigilan at nakatulala lang sa kanya. Did she really slap him? Kiana, he deserved those slaps. Huwag mong sabihin sa akin na naawa ka. Matara niyang tanong. Mukhang na-trigger talaga ni Zyron ang katarayan ng babaeng to. No, nagulat lang ako. And you're a senator's daughter. Paano kung may nakakita at naka-video sa'yo, Aber? Wala akong pakialam. I just did what I guess that will deserve him, right? I held her hand. Thanks, but next time, you have to take her. Okay na ako. No, I'm not. Teka nga, dito na lang tayo mag-uusap. Ano bang nangyari sa'yo kagabi? Your parents called me. Tinatanong kong kasama raw kita because you didn't answer your phone at wala ka pa rin sa bahay niyo. Nasabi rin sa akin na naisugod si Kiara sa ospital. Where have you been, Kiana? Seryoso niyang tanong. Umupo naman kami parehas sa sofa. Mabuti na lang at may ganitong place dito sa hospital. Wala rin gaanong masyadong tao. I'll explain, pero kumalma ka muna. I am calm now. Tumango na lang ako at sinabi ko lahat na nangyari simula nung pauwi na ako at may humarang sa aking mga kalalakihang armado hanggang sa dumating si Zyron at nagkausap kami. That was it? He's just said sorry? Ang kapal naman talaga ng mukha ng Olivier na yun. Because I didn't let him explain his side. Ayaw ko nang pakinggan lahat. Baka kasi nungalingan lang ulit ang lalabas sa bibig niya. Malamang, once a manloloko, always a manloloko. I shrugged my shoulder. Ayan ang pinaniniwalaan niya dahil na rin sa mga pinagdaanan niya. I couldn't blame her though. I understand her. And I said that I don't love him anymore. Ang sabi niya, lalayo na talaga siya sa akin. Hinila naman ako ni Amira payakap. Swerte, ang gago kasi niya. Even after what he did all these years, you still love him. You love him but you scared to take rest again lalo na at kasama na mga bata. I feel sorry kasi alam ko namang hindi mo gustong sabihin yun, but you still did. I do understand you. You're just protecting the kids. I smiled at the same time crying. Damn, wala eh. Mahal ko talaga eh. Pero wala na akong magagawa. He's doing what he said after all. Hindi na niya rin ako matignan at makausap. Unti-unti na akong kinalimutan iyon. Ang sinabi niya, kaya napakasakit. She wiped my tears. You're strong. Kakayanin mo. At nasabi mo na lang kami. You're not alone, okay? Salamat. Let's go back. Kanina pa ni hinihintay ni Kiara, gutom na yung bata, ang tagal mo raw. She said, oo nga pala, hindi pala kami kumakain. Your dad, babe, and Akira were here too.
Napalingon ako bigla sa kanya habang nasa elevator na kami. Hindi sinabi ng Papa na pupunta sila rito kanina. At pati si Babe nandito rin. Alam niya na ospital si Kiara? Namimiss na kasi ni Akira ang kambal niya at ikaw, she won't stop crying. At kinulit-kulit si Tito na kaya napilitan daw na pumunta na lang dito. Akira, hindi pa pala ako nakakatawag kay Papa para tungungin si Akira simula kagabi pa. It's my fault, kaya hindi ko nakausap si Akira. Napahawak na lang ako sa ulo ko. No one's fault, Mami. Alam mo naman yung kakambal at kapag napaghiwalay sa isang oras lang ay hindi magkikita, they miss each other already. Ngumiti siya sa akin. Nakarating kami sa kwarto na kinalalagyan ni Kiara. Agad naman akong lumapit kay Akira na nakaupo sa sofa and carried her habang yakap-yakap naman ako. I'm sorry baby, I said. I missed you, sabi niya. Na-miss din kita. We'll be home, malapit na. Paliwanag ko. Mami, kiss. Tumawa naman ako ng mahina at binigyan siya ng halik sa magkabilang pisngi. Pwede ko bang tanggalin tong mask? I want to kiss you too. Yung madaming-madami. Malungkot ikaw eh. Nakita ko sa eyes mo. Napangiti ako. She's wearing a mask, which is good. Mahirap na baka mahawaan ang anak ko sa kung anumang virus dito sa ospital. Alam ko namang hindi highly contagious ang sakit ni Kiara, but Akira is just a kid. Baka mahawaan pa rin. Pag hindi mag-iingat at hindi ko naman gustong mangyari yun. Okay, pero ibabalik mo kaagad. Tumango siya at ngumiti at kaagad nga sinabi niya, she gave kisses at buong mukha ko. Ako na rin ang nagbigay ng mask niya. Malapit na anak. Kaya pumunta na kami rito. Papa said na makalapit sa amin. He hugged me as well. It's okay, Papa. He smiled. May gusto pa siya itanong pero itinikom niya na ang bibig niya. Wala pa akong napagsabihan kung anong nangyari sa akin kagabi. Ibinaba ko naman si Akira at saka lang ako nagpatingin kay Babe. I smiled at him. You look tired. I'm fine. Salamat. Ngumiti lang din siya. Gaya ni Papa ay gusto rin siyang sabihin pero hindi niya itunuloy. Tara na at kumain, sabi ni Mama. I'm sorry, natagalan ako sa labas. Dumaan ko ang tingin ko sa anak kong si Kiara. She was sleeping again. Napatingin ako sa anak, yung binili ko ang kinain niya. Ang tagal mo raw kasi, sabi ni Mama. Nainip na ang anak ko sa akin. Tumawa na lang kami ng mahina. Sumakto rin na after she ate, dumating ang isang nurse para i-check ang temperature, dextrose at oxygen niya, tsaka pinainom na rin ng gamot. Tumango lang ako. Thank you, Ma. I held Kiara's hand habang nakaupo ako sa kama niya. Mama, gagaling na po si Kiara, di ba? Tanong ni Akira na buhat naman ni Amira. Tumambi rin sa akin sa kama but not too close ni Kiara. Of course, baby, I smiled. Malapit na, she just need to stay here hanggat wala pang sinasabi si Doc Sam na pwede na siyang umuwi. She pouted. Don't be sad, baby. Mga alo naman ni Amira kasi she's on the verge of crying. Kapag nakita niya po kaya yung drawing ko, gagaling siya agad? Tanong niya ulit. Namimiss ko na si Kiara, Mama. Kumunot ang noo ko dahil sa tanong niya. Drawing? Tanong ko. She looked at her chief. Oo, dala mo chief, di ba? Sabi mo kukunin mo doon sa lalaking matangkad na parehas kami ng mata. She pouted and looked at me. Tumingin naman ako kay Amira at halata sa mukha niya ang pagkabalisa. Hindi rin siya makatingin sa akin. Napatingin na lang ulit ako kay Akira when she started to talk again. Mama, ang bad po niya.
Inapakan niyo po yung drawing ko. It's for Kiara. I punched him sa paa niya kasi ayaw niyang ibigay sa akin yung drawing ko pero hindi niya ibinigay. Nakatingin lang po siya sa akin, Mama. Mabait naman kami ni Kiara kahit color gray eyes naman pero yung matangkad na lalaki kanina na may gray eyes din, bad yun. Huwag ikaw lalapit dun. She pouted again and crossed her arms on her chest. Siguro ko ang narinig ko ay itim na mga mata. Pagsasabihan ko ang batang ito na huwag siyang manununtok na kung sino. Katulad kasi ng chef niya, kapag bagong kilala ay nagtataray at nagsusungit agad. Pero dahil ang narinig ko ay lalaking kakulay ng mata niya, bigla akong kinabahan. Alam kong maraming may kulay abong mata dito sa Pilipinas dahil sa may lahing banyaga. Pero isa lang ang lalaking nasa isip ko and he was here a while ago. Hindi naman ako nakapagsalita at makagalaw sa kinauupuan ko ngayon. Tama ba ang nasa isip ko kung sino yun? Nandito si Zyron kanina. Just by thinking that Zyron saw Akira a while ago made my heart go wild. Alam niya ba, anak niya si Akira? What did he feel? Kaya ba siya nandito? Anong ang binabalak niya ngayon? If possible ngang si Zyron ang nakita ni Akira. I look at Amira at nakatingin din siya sa akin. Tumango siya sa akin and that was enough para kabahan ulit ako ng sobra ngayon. It was Zyron, pero anong nangyari? Bakit siya nagkita? Nakatingin lang lahat sa amin. I'm not sure if Papa and Babe ay narinig ang sinabi ni Akira. Pero alam kong si Mama ay narinig ang lahat. No, hindi pwedeng dito kami mag-usap ng tungkol kay Zyron. Bumaling ako kay Akira. I smiled a little. My lips trembled. Hala, oo nga, Amira said, acting. I'm sorry, baby, pero nahulog ko ata yung drawing mo kanina. Niyakap niya si Akira. But don't worry, hahanapin naman ni Mama yung drawing mo, okay? Tininaman ako ni Amira at kumindat. Yes, we'll find it. Dito ka lang muna ha, bantayin mo muna si Kiara. Pagsakay ko kay Amira, nako, she really needs to explain to me or else I go insane. I am really nervous right now. Napaparanoid naman ako. Okay po. Tumayo kami ng sabay ni Amira. Hindi ba muna kayo kakain? Tanong naman sa amin ni Mama. Mamaya na lang po, Ma. Sabay na lang kami ni Amira. Hahanapin lang po namin yung drawing. Sabi ko, tumango lang naman siya. Bumaling kami kila Babe at Papa na mukhang nagkakasundo naman kahit ngayon lang ata ulit sila nagkausap ng matagal. Tanungan lang nila kami pareho. So kami ni Amira ay lumabas na ng kwarto. Napadpad kami sa rooftop ng hospital. Hindi kami nakibuan sa loob ng elevator. Kiana, umpisa niya. Paano nangyari yun, Amira? Anong ginawa niyo sa baba? Kalmado kong tanong but I am too far from calm. Hindi ko alam pero takot na takot ako ngayon. I was about to go after you kasi nakalimutan pala ni tita na bumili ng maiinom. And then nakasalubong ko sila Tito at Akira. On their way papunta sa room ni Kiara, sinabi niya na gustong pumunta ni Akira sa ospital. And Tito asked me kung anong ginagawa ko sa baba. Kanina, sinabi ko na susundan sana kita pero para bumili na rin ng tubig kasi nakalimutan ni tita. But he insisted na siya na lang daw at mauna na lang kami ni Akira sa kwarto. Wala na akong nagawa. Then, when Tito started to find a store para bumili ng mainom, tapos there, I saw Babe. Nagkausap din kami kung anong nangyari at hindi ko na malaya na bumito pala si Akira sa hawak ko. Kasi nilipad yung drawing niya. Napapikit din siya at kinakabahan. Then I saw her not too far away from me. Katapat ang isang lalaki. She gave punches to this man leg. Lumapit ako sa kanila at huli na makita ko na it was Zyron Olivier. I'm sorry, hindi ko alam na ganun para sila magkikita.
Hinawakan ko ang kamay niya at tumiling-iling. Wala kang kasalanan. Maybe it was fate. Pinagtagpo talaga silang dalawa. Oh God. Ano nang gagawin ko? What did he do? Tell me, what did he do when he saw Akira? He just stared at her. Hindi maalis ang tingin niya sa anak mo. Naguguluhan? I cannot describe. Pero I'm sure that he was already asking himself, why did he really look like? Akira kasi, kahit sino naman talaga ang tatanungin, ay magkamukha sila. Maging siya ay gulat pero didn't say a word. He was shocked. Zyron, anong binabalak mo? Anong nasa isip mo sa mga oras na yun? Would you investigate now about Akira? What are you gonna do then after mong malaman na anak mo nga siya? Oh God, hindi ko kakayanin na kunin niya ang mga anak ko. Kukunin niya man o itatanggi, hindi ko kakayanin. Thank God, babe. Came kaya. Ibinalik ko na sila sa kwarto agad, but Zyron eyes were fixed at Akira, kaya ko siya hinila sa garden to break his tears. Tapos, nagbalik lahat ng kwento ko mo sa akin at hindi ko na napigilan ng sarili ko na sampalin ko siya sa 2 beses. Napatakip na ako sa mukha. Amira, anong gagawin ko? I started to cry. Sa tingin mo ba, after na nangyari kanina, nag-umpisa na siyang mag-imbestiga? Or did he even felt yung sinasabi nilang lukso ng dugo and believe on that? Kaya ngayon pa lang natawag niya na ang mga magagaling niyang abogado para mag-file ng custody sa mga anak ko? Is he going to get the twins for me? Shh! He won't take the kids. She shrugged me. Kahit hindi naman tanungin sa kanya, halata namang galit siya sa akin. Is it because nalaman niya na ang lahat-lahat? Hindi ko mapigilang umiyak. Paano nga kung ganun ang gagawin niya? Galit siya sa akin after what happened that night. Pero mas nagalit ba siya sa akin kasi nilihim ko sa kanya ang lahat? Hindi niya ako kinausap para tanungin sa akin ang tungkol kay Akira. Hindi niya na kinuha ang konfirmasyon sa akin. Bakit? Dahil ba kahit hindi niya tanungin sa akin ay alam niya na? Or ngayon pa lang ay namumuhian na niya ako kasi tinago kung nagkaanak kami? O pwede rin wala siyang pakialam sa nakita niya at kahit ramdam niya, hindi niya matanggap kasi ako yung naging ina? Hindi ko alam. Oh God, help me. Zyron, ano bang binabalak mo?